Okay? Ngayon po, pag-uusapan natin, ngayong araw na to ay patungkol pa rin sa shaping. Ano ba? Puro shaping na lang. Hindi pa ba kami nahuhubog? Tanungin mo sarili mo, nahubog na ba ako? Try to talk to yourself. Nahubog na ba ako? Nandun pa rin po tayo tumatakbo. At yung pag-uusapan natin ngayon, medyo, importante sa bawat isa. Kung bakit natin pag-aaralan to, it is because, hindi lang para malaman natin yung patungkol sa mga bagay na to, yung about dito sa patience and suffering, but pag-aaralan natin to para mabago yung pagtingin natin dito. Hello? Hindi lang para malaman, hindi para mabago yung pagtingin natin dito. Kasi sa ating buhay, sa tinatakbo natin, na uri ng buhay na meron tayo, ang dami nating nakukuha ng mga information. Tama? Ang dami na yan eh. Puno-puno tayo ng informasyon dito. Kaya ang sinasabi ng Bible, tingnan natin siya sa ibang way. Sa ibang paraan. Kaya dapat mabago yung pagtingin natin sa mga bagay na ito. Okay? Kung gaano ka-importante ang bagay na ito, pakibasa po. 1, 2, 3. Naku po, eto na tayo ngayon. Handa na ba kayo? Ay, hindi pa. Hindi pa kayo handa. Sabihin niyo po pag handa na kayo. Okay. Handa na, okay. So, the power of patience. Ayun na, ayun. Okay. Binasa natin kanina is about the farmer. Okay? Sabi diyan, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Ngayon, mga salita, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another. Daanan natin yan. Brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Okay. Ang may sumulat nito si James. Okay. At ang kausap ni James dito, for us, para malaman natin, sino ba yung kinakausap ni James dito? At bakit niya sinulat yung epistle nito? Okay? Ang kinakausap niya dito is mga believers din naman. Mga believers ba tayo lahat? Para konti. Mga believers ba tayo lahat? Okay. Kasama tayo sa kinakausap. Okay? Pero kinakausap niya dito ng mga believers ay ito yung mga nakakalat na outside Judea. Okay? Wala na to. Ito yung mga Jewish people, mga believers na nasa Roman Empire. Nakakalat na sila. Nakikita nyo na? At itong mga taong to kasi humaharap sa mga pagsubok ng buhay. Kaya niya sinulatan itong mga to. Kasi ito yung mga dinadanas. Ito yung mga naghihirap. Ito yung mga pinapersecute. Kung bakit niya sinulatan yung mga taong ito, for them, para ma-encourage. Para sa ganitong paraan, yung kanilang pananampalataya ay maging genuine. Maging totoo kasi hindi lang basta sila naniniwala sa Diyos, bagkus pinipilit niya na sabihin na isa pamuhay nyo. Yung pananampalatayang meron kayo. Kaya ito,
kung babalikan natin yung chapter 4, bago mag-chapter 5, it is about yung mga taong itong nakakalat, nilamon na ng mundo. Nilamon na sila ng mga worldly thoughts, worldly hobbies, yung mga makamundong buhay. Kaya sinabi niyo to sa mga Jewish people na na-scatter sa Roman. Okay? At dito, sa chapter 4, kasi yung mga tao nagiging selfish na. Gusto nila, pansarili na lang nila. Gusto ko ako nasusunod. Gusto ko yung mga bagay ayon sa kagustuhan ko. Diba? At dito rin lumabas yung pagyayabang sa araw ng kinabukasan. Dito rin yun. Sa chapter 4, sinabi doon. Kasi nagyayabang na sila about their life. Pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganito. Yan, sa chapter 4 yan. Kung bakit lumabas yung chapter 5 na ito at naitakal dito yung about patience and suffering. Handa na ba tayo? Kung bakit natin pag-uusapan tong bagay na to, it is because sa ating pong mundo ngayon, ay lahat ay sobrang bilis na. Tama? Kumbaga, sabi nga, yung mga tao ngayon nagiging mainipin na eh. At pag naiinip, medyo mabilis maging response, yung reaction. Okay? Paano sabi? Sa sobrang bilis na ng mga ng sistema natin dito, yung kape, instant. Yung noodles, instant. Hello? Diyan pa ba kayo? Nakikita nyo? Nawala na yung proseso niya talaga. Diba? Instant na. Pati yung wifi nga, diba? Bumagal lang ng konti. Medyo iba na yung dating sa'yo. Bagal naman ito. PLDT! Nagpo-post na. Ano bang ganun? Hello? Diba? Ganun yan sa atin ngayon. Pero, hindi lang naman sa mundo natin. Ano bang kahulugan nito sa buhay natin? Okay? Kasi minsan tayo, nagmamadali din tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Especially, pag nag-pray ka ngayon, gusto mo, sumagot agad si Lord. Hello? Nakakala natin, pag-pray natin, okay na. Andiyan na yan. Okay? Ganun ba yan? Kahit na gumawa ka ng tama, mamuhay ka ng tama, may pananampalataya ka naman, pero parang ang bagal ng hustisya sa mundo. No? Dumadaan sa tinatawag sa Senado, due process. Ano mga word nila. Pero ang tanong, gaano ba katagal, Lord? Gaano katagal ako mag-aantay? Yan ang ayaw na ayaw ng tao. Maghintay. Bago pa ba, Lord? Tahimik niyo naman. Actually, the Bible, hindi naman yung bini-ignore ng Bible yung salitang yun. Actually, nagtuturo pa nga yung Biblia patungkol sa mga bagay na ito. Na ang pag-aantay ay lakas. No? Lakas yan. Patience is the ability to trust God even when His timing doesn't align sa atin. Yung patience daw, yung ability na magtiwala sa Diyos. Kahit na yung nangyayari, hindi ayon dun sa gusto mo. Hello? Ito yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Patience, sabi po dyan, Greek word niya, makrotumia, patience with people for bearing their faults, not retaliating. Tandaan po natin yan, hindi puro paghihigante. Waiting without bitterness toward others while God is working. Ayan po yung unang patience na tinutukoy dyan sa James 5 verse 7
to 11. Wow, 7-11, 24 hours. Hypomone. Patience is the circumstances, enduring suffering, waiting faithfully in God's timing, unwavering under prolonged trials with God's purposes are fulfilled. Yan. Makita natin yung mga bagay na yan. Actually, hindi naman yan lumang kwento para sa atin eh. Diba? Yung mga bagay na yan ay malaki ang matututunan natin sa buhay natin ngayon. Hindi tayo nag-aaral ngayon dahil pag-aralan ng history, nag-aaral tayo ngayon para may apply din sa buhay natin sa ngayon. Hello? Nandiyan ba kayo? Ayun. Nandiyan pala sila. Okay. 3 bagay yung pag-aaralan natin ngayong umaga na to. The patience like a farmer, sinabi kanina, patience without complaining. Aba. Medyo na ta. Patience like a prophet and Job. Yan, sila yan. Handa na? Okay, patience like a farmer. Sabi dyan, ng verse 7 and 8, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield and bulwark up, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient, pinaulit-ulit, and stand firm because the Lord's coming is near. So, si James, kinumpare ng Christian life sa farmers. Una. Okay? Ano yung farmers? Nagtatrabaho sa lupa. Nagtatanim. Okay? Ginagawa yung part niya bilang farmer. Pero pagkatapos niya magtanim, pagkatapos niya magbungkal, anong ginagawa niya? Nag-aantay, siyempre. Hindi naman pwede pagtanim niya, tumubo agad. Tama? Hello? Hindi naman sinabi, umulan ka na kaagad para tumubo na. Hindi naman ganun. Okay? He patiently waiting. Especially ng mga ancient times, talaga importante sa kanila yung ulan. Kasi hindi lang yung pagdidilig ang ginagawa nila. Pagka tag-ulan, tuwan-tuwa na yung mga farmer na yan. Na kung tayo, asiwa tayo, yan, maulan na naman. Pero hindi natin alam sa kabilang banda, may mga natutuwa dahil umulan. Hello? Ganun katapat ang Diyos na tinatawag na common grace. Okay? Hindi lang natin minsan na-appreciate, pero that's common grace na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Kailangan niya, yung farmer na ito, kailangan niya magtiwala doon sa natural process ng pagtatanim. Magtatanim ka, hindi ko alam kung ilang buwan yung inaantay bago mag-ani ang isang farmer. 6 ba? 4. Yun. Pero ang tanong, paano ba ito nakaka-apekto sa buhay natin, sa pagkakaroon natin ng patience? Itong pag-aantay na to. The Bible says, patience is not just about enduring time. Hindi lang naman ito pagtitiis, but it is a time of transforming. Tandaan nyo time of transforming. No? When we wait on God, merong nangyayari na hindi nangyayari sa instant. Nagagets nyo? Yung pag-aantay natin, may nangyayari doon na hindi nangyayari doon sa mga bagay na instant. Diba? Masaya ka kagad pagka instant. Nakuha mo na kagad. Hello? Pero iba sa part na to. Okay? Una, waiting trains our faith. Nakikita niyo ba yung pag-aantay? Mas tinitrain yung pananampalataya niyo sa Lord? O mas dahil nagpapalayo sa inyo? Tagal naman, Lord. Ayoko na. Ayaw na. Ganun ba? Tandaan natin na ang pananampalataya ay the best na nag-grow yan sa pagitan ng pinangako at yung fulfillment ng pangako.
nasa gitna. Doon lumalabas yung totoong pananampalataya. Nasa pag-aantay. Kaya it trains our faith. Kung ang Diyos ay sumasagot agad sa bawat sinasabi natin, bawat dalangin natin, hindi na natin kailangan develop ng faith. Wala nang halaga yung faith sa atin. Hindi na natin palalakasin yun. Sumasagot naman agad si Lord. Diba? In Isaiah 40:31 says, alam natin to, but those who wait on the Lord shall renew their strength. So, ibig sabihin, yung waiting area natin, yung waiting season natin, hindi nagpapadrain, kundi nagpapalakas sa atin. O, tingnan nyo. Sabi ko, tingnan natin siya, di ba? Tingnan natin siya sa kabilang banda. Okay, another meaning. Tingnan natin, maiba yung pananaw natin pagdating sa pag-aantay. Di ba? Hindi nakakapanghina. Bagkus, nagpapalakas pa nga sa atin. Nakikita nyo ba na pag-aantay nyo ay nagpapalakas sa inyo? No, siyempre, tao, mahirap eh. Mahirap yun, nag-aantay ako. Ayaw pa naman magantay. Importante sa akin ng oras. Hello? Alam mo yung mga taong ganyan. Importante sa kanila yung oras. Tama? Ayaw na ayaw maghintay. Marami naman nangyayari sa atin ngayon. Masyado nagmadali sa buhay, tapos sinisi lahat. Sinisi lahat dahil sa nangyayari sa kanya. Pero gustuhan niya naman yan. Okay? Isa yun sa mga katangian ng tao. At pag-aaral din natin yan sa mga susunod. Okay? At in patience, dumarating to sa atin, natutunan natin sa pagtaunawa ng pagtitiwala sa Diyos. Kung paano ka nagtitiwala sa Diyos, doon lumalabas yung patience mo. Example natin. Sino ba yung matinding patient? Si Abraham. Okay? Si Abraham, baog si Sarah, di ba? And sabi ng Lord, magkakaanak siya. Tinawanan pa nga nila eh. Diba? Natawa. Magkakaanak daw ako. Baog nga ako. Tsaka hello, ilang taon na ako. 100 na ako. Magkakaanak pa ba ako? Sabi na ni Pastor Bong noon. Yung illustration ni Pastor Bong sa akin. Sabi niya, kung siya daw nasa katayuan ni Sarah, parang dalawang klaseng bukol na. Isa sa harap, isa sa likod, kasi matanda na eh. Nagigas siya. Ganun na, gano'n katanda. Pero nag-antay sila sa Diyos. 25 years nag-antay yung mag-asawa na to bago dumating si Isaac. 25 years, baka nasa ubando ka na nun eh. Nagsasayaw ka na para... Hello? Amen? Ganun yung pag-aantay na ginawa nila. At yung pag-aantay na yon, di ba? Naikasatuparan. Yan, ano ba yan? Ng Diyos sa kanila. Dahil naging maayos yung puso nila sa pag-aantay. Hello? Amen? Pangalawa, waiting builds our inner strength. Tanda natin yan. Yung patience, hindi yan kahinaan, but it is strength under control. Okay, bakit tinawag? When we wait, tandaan nyo, pag nag-aantay tayo, pinipigilan natin o kinokontrol natin yung ating sarili doon sa mga bagay, yung ipilit yung mga bagay na gusto nating mangyari. Nagets nyo ba? Hello? Hello? Nagets ba natin? Okay. Kasi may limit pagka gusto natin ipilit lahat ng bagay, pero
Pag nag-aantay tayo, pinipigilan natin, sinusupil natin yung sarili natin na ipilit yung bagay na yon para sa atin. Okay? Yun yung nagagawa ng prayer. Tinuturuan tayo mas lalo pang maging matyaga. At syempre, yung sa pagtsatsaga na yan, diyan nagsisimula yung maturity. Hello? Ito goal natin eh. Diba? Example natin dito, yung farmer niya. Hindi niya nirarush yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Okay? Pumunta siya doon sa waiting process kung saan natututo siya maging masinop. Natututo siya na tingnan yung preparasyon o gampanan yung preparasyon para doon sa... Hindi naman, ang farmer naman pagkatanim ba, antay ba na ganyan lang? Antay lang na gano'n? Hindi naman, di ba? Tama ba? Hindi naman pagkatanim mo, tutungangaan mo na lang. Ibig sabihin, may gagawin siya. Tama? Bungkal, dilig, abono. No, may ganun pa po. May ginagawa habang nag-aantay. Ito. At siyempre, nagtitiwala siya na darating ang ulan. Hello? Darating yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Okay? At pangatlo, waiting is position as for God's perfect timing. Okay? Yung pag-aantay na yan, inaayos lang yan tayo, dapat naka-align tayo sa Diyos. Yung pag-aantay na yan. Hello? Yan. Kaya medyo, kahit minsan parang masakit yung pag-aantay, pero kailangan mo kasi ma-align sa Diyos eh. Para pag naka-align ka sa Diyos, yung pagpapala niya, nakabuhos sa'yo. Okay? Tama yung dadaluyan ng pagpapala. Hello? Kasi kung hindi ka naka-align, pag bumuhos ng pagpapala, hindi mo masasalo. Wala ka dun eh. Nagmadali ka lang eh. Di ba? Pero sa pag-aantay, ina-align tayo ng Diyos sa Kanya. Okay? Hindi huli ang Panginoon. Okay? At hindi rin siyempre mas maaga ang Panginoon. Lagi siyang, nung nakaraan, pinag-aralan natin yan. Okay? Si Lord, perfect timing. Hindi siya huli, hindi siya advance. Perfect timing ang Diyos. Okay? Kasi pag napaaga, baka yung pagpapala na yan sa'yo, maging makasama pa sa'yo. Hello? Nung bago ako magkaroon ng sasakyan, yung motor, isa sa mga, siguro, after 8 years, nagtatrabaho ako. Pero, ayaw nanay kong kumuha ako niyan eh. Mamamatay daw ako ng maaga. Hanggang pala, kuha ako ng, sakyan. Mamatay ka maaga. Sa akin, mamatay ako maaga. Nanay ko talaga. Ang lambing. Pero, siyempre, ayoko naman kasi that time na kukuha ako, siyempre, kukuha na ako, bahala ka dyan. Kukuha ako, tapos meron nagngunguy-nguy doon. Sabi ko, huwag may kontrapelo. Diba? Parang ang hirap doon. Bawat bimbiyahay ako, ayaw ng nanay ko eh. Gugulo pa sa isip ko yan eh. Diba? Pero yung perfect timing ng Lord, natuwa ako sa perfect timing ng Lord. Nung sinabi ko sa nanay ko yun, that moment, sabi ko, kuha ako ng motor, sabi ko. Walang dalawang isip. Sige. Approve na. Hindi masakit sa damdamin. Hindi masakit na parang, babaling ko sinabi ng nanay ko. Parang ang sarap sa pakiramdam. Sinabi mo. Diba? At yung perfect timing ni Lord na yun, hindi lang para sa akin. Yung biyaya ng Diyos, para sa plano ng Diyos. Hello? Sabi ko, kaya pala ako binigyan ng Lord ng sasakyan. Malayo pala yung pupuntahan ko. Diba? The preparation of the Lord.
Amen? At nagagamit din niya, siyempre, pag bisita, pang date-date. Yung ka-date ko naman, yung mga boys natin, kaya talaga, kung ano-ano iniisip niya. Oh. Excited kayo. Okay? Hello? Yun yung power of waiting. Blessing, hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa iyo, yung blessing ng Lord para sa lahat. Amen? Okay, example natin dyan si David. Nung inanoint ba si David, naging hari agad siya? Umupo ba agad siya sa trono? Hello? Nung pinuntahan siya sa bahay, nung hinanap siya, nung binuhusan siya, naging hari ba siya agad? Nasa trono ba siya agad? Hindi. Kung babasahin niyo yung buhay ni David sa Samuel, grabe. Bago sa kanya mapunta ang trono niya, may pagkainggit pang nangyari. Gusto pa siyang patayin ni Saul. Kasi siya na yung kinalulugdan ng Diyos at hindi na si Saul. Diba? Grabe sa pag-aantay. Gusto kang patayin. Pero hindi yun yung naging response ni David habang nag-aantay siya sa Diyos. Nire-respeto niya, nalingkod to ng Diyos, hindi ko to pwedeng saktan. Gustong-gusto na ng mga kasama niya. Tirayan na natin ngayon Saul, unahan na natin yan. Dahil yung pagkakataon para patayin yan. Pero sabi ni David, hindi, lingkod ng Diyos yan. Hindi pwede natin galawin yan. Si Lord na nag-appoint yan. Tignan niyo yung mindset ni David. Kaya tinawag siya na after God's own heart dahil dun sa pag-aantay niya eh. Yung waiting season niya, yun mas lalo nagpalapit sa kanya sa Diyos. Hello? Nandiyan pa ba kayo? O, nasan kaya tayo ngayon sa waiting season natin? Okay? Katulad nating mga Kristiyano, especially seed of faith. Yan, nagtatanim tayo ng buto. Seed of faith tayo eh. Dapat nagtatanim tayo ng buto. Okay? Nasunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, nananalangin. Siyempre, gumagawa ng mabubuting bagay, maayos na bagay. Pero, don't get me wrong. Gusto kong i-emphasize itong part na to. Hindi tayo gumagawa ng mabubuting bagay para maligtas. Hello? Gusto ko lang liwanagin to at paulit-ulit ko naliliwanagin to. Okay? Yung paggawa natin ng mabubuting bagay, yung magagandang bagay na yan, ay dahil niligtas na tayo ng Diyos. That's our response dun sa ginawa ng Diyos sa atin. Malinaw po? Okay, mas maganda malinaw sa atin yan. Okay? But we must trust God to bring the fruit in His season. Okay? Tindahan natin, perfect timing lagi ang Lord. Isa sa mga sinasabi ng salita doon kanina, yung autumn and spring, ibig sabihin nun, ni-emphasize doon yung perfect timing ng Diyos. Kung gaano ka-importante sa mga magsasaka, yung ulan, ayun yung perfect timing ng Lord. Hindi lang sila saganang dilig, bungkal, gano'n. Sa ancient times, ano po yan? Importante sa kanila yung buhos ng ulan. Dahil yung buhos ng ulan na yan, hindi yung magagampanan natin. Hindi ko masusuplayan lahat yung pangangailangan ng tanim ko without the rain. Iba yung supply nun, iba yung pwede kong maibigay doon sa crops. Tama? Hello? Kaya napaka-importante niyan. Okay? Hello? Okay. Ang tanong, yan, ito yung tanong eh. Uy, nawala. Yan. Nag-aantay ka ba sa answer prayer mo? Nag-aantay ka bang gumaling ka? Pamilya mo? Nag-aantay ka bang magkaroon direksyon ng buhay mo? Magkaroon ng breakthrough ng buhay mo? Hello? Hello? Ang sabi ng salita ng Diyos, Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. If we are waiting for something, do not give up. Mag-antay ka lang. Hello? Mag-antay ka ba? Waiting becomes the power of patience pag nakita natin na sa pamamagitan ng pag-aantay, nakikita natin yung pagkilos ng Diyos. Okay?
At sa pag-aantay natin, mas lalong lumalalim. Yun dapat na nakikita natin. Mas lalong lumalalim yung pananampalataya natin. Nagtitiwala tayo sa karakter ng Diyos at sa timing ng Diyos. Pag may nangyayari sa atin, tingnan mo lagi si Lord. Perfect timing ng Diyos. Tingnan mo si Lord lagi. Wala ka ibang titingnan, even your situation. Huwag mo tingnan. Tingnan mo yung Diyos. Si Lord ang titingnan natin sa lahat ng bagay. Para maiwasan natin ma-frustrate. Hello? Kasama yan sa shaping na pag-aayos natin ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Number 2, patience without complaining. Eto na tayo. Ang sabi diyan, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Sabi diyan, do not grumble. Tingnan niyo yung grumble. Kinuha ko lang yan eh. Magreklamo, magbulong ng reklamo, magdabog, umungol, magmaktol. Asan ka dyan? Lahat? Okay. At mayroon pa isa. Tingnan natin kung nasan tayo, uri na naggagrumble, na nagko-complain. Ayan. Medyo pa-baby pa, no? Tingnan mo yung katabi mo kung ganyan. Mag-complain. Ganyan ba? Hello? Ayan. Medyo lang. Okay? Ganyan ba tayo mag-complain? O, nandito ka sa level 3. Ayan. Nasaan ka ngayon dyan? Diba? May mga nagko-complain na pa-baby lang, pero complaining. Pero naman nasa gitna lang, talagang pinapakita niya yung complain niya. Pero yung pangatlo, yung parang, ano yan eh, kakaya sila. Okay? When people is under pressure, lagi natin tandaan, puro reklamo pag nape-pressure. Hello? Minsan yung pressure natin, hindi na dun sa sitwasyon. Dahil sa sobrang pressure mo, kaya sabi ng salita ng Diyos, do not grumble sa isa't isa. Okay? Sa kapatid mo. Kasi minsan, dun ka na eh. Yung reklamo mo na sa kapatid mo eh. Hindi na sa sitwasyon nangyayari. Nireklamo mo na siya. Hello? No? At dumarating pinaka-worst scenario, imbis na mag-unite tayo, anong nangyayari? Nadi-divide tayo. Dahil, ito kasi, ay nako. Hello? Andiyan pa ba kayo? Kasi nagpapakita yung complaint. Pinapakita niya na pagiging impatience niya sa ginagawa ng Diyos pag nagko-complain. Parang nababagalan siya sa Diyos. Hello? Parang sinasabi natin sa Diyos, meron akong mas kaya pang gawin. Niyayabangan natin ng Diyos sa part na yan. Okay? Nagpo-focus na lang tayo dun sa wala. Sabi nga, hindi dun sa pinangako ng Diyos sa atin. Okay? At paano ba natin, how does patient become, without complaining, become the power of patience? Okay? Nagpapakita to na yung patience, hindi lang panglabas, pangloob din. Kung sa labas, medyo naano ka na, pero yung loob, grabe yung loob. Kasi pag na-pressure yung loob, sasabog. Hello? Naranasan nyo na ba sumabog? Lagi? Okay. But, it proves that patience, mas lalo malalim. Pag yung response mo kaparehas na ni Kristo. Malalaman natin yun. Pag malalim na yung pasensya mo,
Pag malago na yung pasensya mo, pag yung response mo, katulad ng response ni Kristo. Okay? May isang pastor. Hindi ko na sabihin kung sino yung pangalan. Professor ko siya. Sa mga nagkaroon ng kasalanan yung isang youth sa kanila. Gusto nila kastiguhin lahat eh. May ganun tayong ating gusto kastiguhin lahat ng mga to eh. Dapat ano ka? Nasa church man. May mga ganun-ganun eh. Pero maganda sa response ng tao na to. Itong pag-upo niya, sabi niya, kung nandito kaya si Jesus Christ, ganyan kaya ang maging response niya doon sa tao na nagkasala sa kanya. Hello? Ganon din kaya ang response ni Kristo? Katulad ba tayo ng mga Pariseo, ng mga Saduseo? Na nagkasala yung isang prostitute, dapat batuhin na yan para mamatay. Makasalanan yan. Pero we are all guilty tayo doon. Nung sinabi ni Jesus Christ, sige, sinong walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Hello? Kung ikaw nandun, babatuhin mo ba yung babae? Babatuhin mo? Diba? We're all guilty sa bagay na yan. Kasi we are saved because of grace. Dahil sa grasya ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos at hindi galing sa atin. Okay? Philippians 2, verse 8, 9, 10. We are saved by grace. Bakit? Parang walang ipagmayabang ang tao. Kaya nga wala tayong part sa kaligtasan eh. Si Lord lang eh. Kasi kung meron kang part, mayayabangan mo pa si Lord eh. Hindi, kaya naman ako naligtas kasi ano eh. Kaya naman ako naligtas kasi, di ba? Kaya nga wala tayong part para wala tayong may pagmayabang sa Diyos. Amen? Number 1, it shows control over our emotions. Tandaan nyo, complaining always reveal kung ano yung nasa loob. Hello? Tandaan natin yan. Lalo pag nape-pressure yung nasa loob. Nangyayari sa atin. If waiting make us bitter, then our patience is only skin deep. Tandaan natin, pag yung pag-aantay mo, nagiging bitter ka na, mababaw masyado yung pasensya mo. Hindi nakatutulong sa ito. Hello? At kung pipiliin natin na laging mag-complain, hindi natin na-exercise yung bunga ng banal na spirito sa atin. Kasi yun yung nagpapakita kung ano nga yung nasa loob natin. So kung lagi na lang sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay, you are complaining, hindi mo inaayos, hindi mo ina-exercise yung pag-control, yung self-control na tinatawag. Bunga ng banal na spirito. And self-discipline. Mahilig ka kagad, reactive ka kagad eh. Kaya minsan, yung dila, hindi na nakakonekta sa utak. Sobrang bilis mag-response. Merong isang tao na kilala na sa sobrang tagal niya mag-respond sa'yo, mainip ka. Si Pastor Matthew. Pag nagsalita ka sa kanya, kahit magtanong ka lang doon, hindi ka agad nagsasalita yon. Tagal nun. Parang nag-iisip muna siya. Sige, ganito na lang, ganon. Hindi yung kagad niya. Hindi, sige, ganon kagad. Hindi, ganon yun. Ang tagal niya. Pastor, narinig mo ba ako?
Parang inisip mo, hindi ka narinig ni pastor eh. Kasi hindi siya nagre-response agad eh. Pero ganun yung attitude niyan eh. Ako kasama sa motto niya yung quick to listen. Slow to what? Slow to speak. Quick to listen. Okay? Hindi ko alam. Baliktad yung kanya eh. Hello? Okay? True spiritual power is when you can hold your peace under pressure. Yun daw yung totoong power natin. Pagka na-hold pa rin, may kapayapaan pa rin tayo kahit nape-pressure ka na. Eh sa mundo talaga, maraming pressure. Iba't ibang pressure. Pero yung totoo daw, na power of patience pag nasa atin, ay kalmado ka pa rin. Hey, the Lord's in control. Pag mga bagay na hindi mo na kontrolado, bigay mo na sa Diyos yun. Okay? Pag natin ipilit, pag di kaya, masasaktan ka lang. Okay? Si Jesus, nung time na inharap siya kay Poncio Pilato, na meron naman siyang karapatang magsalita. Ako ang hari ng mga, pwede naman siyang gumanon eh. Pero hindi eh, that time tahimik siya. Diba? Tahimik lang siya. That's the power of patience. Kasi alam niya yung purpose niya. Alam niya yung dapat niyang gawin. Alam niya yung inaantay niya at kilala niya kung sino yung pinararangalan niya. Hello? Nagtitiwala siya eh sa nagsugo sa kanya. Hello? Make sense? It keeps the relationship healthy in waiting. Warning is clear. Sabi ko, don't grumble. Huwag kayong mag-complain against one another. Kasi nga, nagdudulot to ng frustration. Pag hindi ka nagko-complain, kinikip mo yung unity. Kasi magturo ka na magturo. Gustong-gusto ng kaaway yun, yung ganon. Yung nagbe-blame ka na nagbe-blame. Parang sa Garden of Eden. Diba? Sino nagsabi sa inyong hubad kayo? Bakit? Kumain ba kayo ng pinagbabawal na prutas? Ano sabi ni Adan? Ano sabi ni Adan? Yung babae, yung binigay mong babae sa akin. Di ba? Binigay mo. Ay, yung babae naman. Yung ahas eh. Tinuro. Keep blaming. Tandaan natin, pag nagturo ka, yung marami nakaturo sa'yo. Okay? Kaya sabi ng mga katrabaho ko, dapat magtuturo, ganun. Para lahat. Tandaan natin, pointing, tingnan mo sarili mo. Bago ka magturo. Hello? Amen? Amen? Okay, katulad ni Pablo at saka ni Silas, nabanggit din ni Pastor Matthew nakaraan yan, dun sa kanilang kalalagayan, na nasa loob, Bartolina nga ang tawag eh. Sa panahon natin yan, Bartolina kasi nakapangulan sila, di ba? Nakatanikala sila. Pero imbis na mag-murmur, mag-complain sa Panginoon, anong ginawa nila? Mag-worship. Grabe, no? Kaya ba natin yon? Hello? Kaya ba natin yon? Mag-worship? Nasa ganung kalalagayan ka na? Napadala ka na sa hig? Ay, iba pala yan. Sa dahig. Okay? Do you still worship the Lord? Pag nasa down moment ka na ng buhay mo? Do you still trust God? At dyan papasok itong number 3. It honors God's sovereignty. Hello? Pag hindi tayo nagko-complain, dinideclare natin na si Lord ang may control ng lahat. Tandaan natin yan. Kahit yung mga delays na nangyayari sa atin. Sabi nga, ang laging answer ng Panginoon, 3 sa panalangin natin. Una, alam niyo yan. Una, yes. Pangalawa, no. Pangatlo, wait. Alam ni Lord yung ginagawa niya. Magpasakop ka lang sa Kanya.
Hello? Sabi sa Philippians 2:14-15, do everything without grumbling. Do everything without grumbling. Tandaan natin yan. Okay? Kung bakit, katulad ng mga Israelita sa wilderness, best example of that, dahil sa kanilang complain, no? Constant grumbling, sabi ng salita ng Diyos. Sa Numbers 14:27-30, meron silang patience daw dun sa pag-move nila, sa paglakad nila. Siyempre, wala silang magagawa na eh. Lakad tayo, lakad tayo, lakad tayo, lakad tayo. But yung patience ng puso, hindi kasi murmur sila, nagmumurmur. Ano naman? Ito na naman, ito na naman, ito na naman. Sawang-sawan. Puro sila ganun, angal-angal. So, ano nangyari sa kanila? Hindi sila nakapasok sa promised land. Don't get me wrong. Sabi, hindi, nakapasok yun, di ba? Tumawin, hindi. Sa ika-4 na saling lahi. Tandaan natin, yung mga tao na yun, nung lumabas, hindi na yun yung nakapasok doon sa lupang pangako. Para hindi tayo maligaw. Makasabihin din, nakapasok naman eh. Ika-4 na lahi na yung nakapasok. Okay? Maliwanag po sa ating lahat? Okay. Tandaan natin, napakahalaga ng ng not complaining na yan sa atin. Kasi hinuhubog niya tayo para dun sa, kahit na sa buhay natin na mahirap, yung pagtitiwala sa Diyos, nandoon pa rin. Hindi yung tiwalang sa isip lang, yung tiwala talaga na nasa loob ng puso mo, na kahit anong mangyari sa'yo, hindi mo iaalaw yung mga bitterness na yan. Okay? Sa katrabaho mo, sa work believers, fellow believers mo. Okay? Sa mga tao, sa pamilya mo. Kasi wawasakin tayo yun eh. Yung angal na yan. Pansinin nyo sa sarili nyo yan. Lalo sa trabaho, pag bilangan kayo ng bilangan ng trabaho, sigurado yun. Lalo sa katrabaho mo, may mga ganun eh, no? May mga nagbibilang ng trabaho. Oh, ginawa ko na to, gawin mo na yan. Ito na yung ginawa ko eh. Di ba? So, paano mo aayusin mga ganung bagay? Huwag kang magreklamo. Ako, sinasabi ko sa kanila, kahit utusan ako ng manager na bumili, sa labas gagawin ko eh. Bakit? Working hours ako eh. Hello? Working hours ako. Ibig sabihin, ang pinasok ko doon, ang binayaran sa akin, kanyari ako pumapasok ng 6 to 6, yung pinabayaran sa akin, 6 to 6. Yung oras ko na yon. Sa kahit anong gawin ko doon, bayad ako. Yung iba kasi pumapasok, sa sahod lang. Ayos, trabaho. Hello? Pero mag ganon? Kaya minsan ikaw, bitter ka naman. Pero pag alam mo naman na, hindi, bayad ako ng kumpanya, okay lang. Gawin ko to, bayad ako eh. Diba? Working hours ko to. Hindi ako binayaran dito para tumambay lang ako. Hello? Kaya pag alam mo yung ganung kaisipan, di, okay lang, sige. Kahit ba mag-uupo ka dyan buong maghapon, walang problema. Trabaho ko to eh. Diba? Hello? Hello? Ganun po sa production eh. Yeah. At sabi ng salita ng Diyos, a good man brings good things out of a good store sa kanyang puso. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speak kung ano yung nasa loob natin. Okay, yun yung kanina. Okay? True patience flows from okay. Tandaan natin yan ha. Yung totoong patience flows from the heart that trusts God. And naku, ang hirap banggitin ha. Trust God and isa pa. Oh, tumingin ka sa katabi mo. Mahal mo ba yan? Mahal mo ba yan? Parang ang daling bagyan. Trust God. Hallelujah. Period. Ayaw na ng love others. Okay? Diyan tayo nabubuhay. No man is an island. Okay? Philippians 2:14, do everything without or arguing. Hindi ako nagsabi niyan.
Salita ng Diyos yan, nagsabi. Okay? Hindi para sa akin yan, para sa atin lahat. Para sa ikapapayapa ng puso natin. Ano ba yan? Hello? Eto. 15:1, Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh words stir up anger. Ito yung aking motto pag sumasagot ako ng telepono eh. Now, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng puot. Kahit gaano kagalit yun. No. Hello po ma'am, pasensya na po kayo ma'am. Diba? May hiya pa yun. Okay po. Next time sir ha. Okay na. Kasi nakapag-galitan ka pa. Galit na sila, mas galit ka pa. Ganun ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng puot. Amen? Amen. Puri ng Diyos. Number 3. Bakit daw ito power pa? Ano wala? Ayan, number 3. Patience like a prophet and Job. That is enduring faith. Okay. Brothers and sisters, as an example of patience in face of suffering, ito, sila yung mga, ano yan eh, mga example talaga eh. Take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as a blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is compassion and mercy. Grabe yung theology nito ah. Okay? Because, yan, dahil dyan, yung waiting through hardships, hindi na yun yung nasa isip natin na pag-aantay. Okay? We endured because of purpose. Nasabi ko nga kanina about kay Jesus Christ. Diba? Kaya mo tinitis, kaya ka nagtsatsaga kasi alam mo yung purpose. Alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kaya yung mga bagay na yun, kampante ka na. Kasi alam mo yung pag-aantay na yan, kahit na mukhang imposible para sa iba, pero posible sa Diyos. Hello? Yan. Dalawang klase yung binigay niya dyan na example. Yan. Kung bakit daw powerful sa prophets, ayan. It shows what? It shows patience, not weakness, but it's a courage in slow motion. Okay? Kung propeta, kung mapapasin natin, yung mga propeta dati, sila yung mga masisigasig na magsalita ng salita ng Diyos. Tama? Hello? Sila yung nagpapahatid kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kahit na marami silang kaaway, kahit na umiiyak sila. Hello? Grabe yung naranasan ng mga to. Na akala natin okay lang, okay sila before. Pero ang totoo, itong mga propeta na to, may mga kaaway din yung mga yan eh. May mga gumawa ng ganito, katulad yung ahas, sila rin gumawa ng ahas. Kahit sila, may mga ganoon. Diba? Napapansin niyo ba si Elijah? Yung na-stress, no? Nagkaroon siya ng depression. Gawa ng pinapatay lahat ng mga propeta. Tapos gusto niya na lang din magpakamatay. Kasi nasabi niya, Lord, ako na lang natitira. Sabi ni Lord, halika. Kain ka muna. Tulog ka muna. Pinagpahinga ni Lord. Pagising niya, pinakita mo, hindi ka nag-iisa. Diba? Tingin mo lang yon, pero ganun ka, tingnan niyo yung puntong pumunta sila sa puntong na-stress na sila. Ibig sabihin, grabe yung suffering ng mga to. Tama? Kasi hindi ka naman mag-iisip na mamatay na lang ako kung okay ang lahat sa'yo. Hello? Amen? Patience like a prophet is powerful because it turns waiting into testimony. Tingnan nyo. Grabe na sila ngayon.
dahil sa mga propeta dati, kaya rin tayo narito ngayon. Hello? Dahil yung sinasabi ng Diyos, doon kay David, pinapadating niya sa mga propeta. Okay? At yung mga propeta na to, nagpapahiwatig na yung pananampalataya natin, hindi lang puro salita, kundi sa gawa. Hello? Amen? It refuses to let circumstances silence our calling. Okay? Etong mga paghihirap na to, maraming example natin, maraming kapastoran po ngayon na mas pinipiling magtrabaho kaysa magpastor. Totoo. Lalo na pag pamilyado yung pastor. Hello? Kasi paano kung pakakainin yung 4 kong anak? Diba? Kaya mas pinipili nila yung mga ganung bagay. Ibig sabihin, ito yun, nire-refuse mo na yung calling mo dahil dun sa mga nararanasan mo. And hopefully and praying na hindi na mangyayari yun dito. Amen? Hello? Ayan, it inspires others to stay strong. Yan. Diba ng mga propeta na yan, na-inspire yung mga ibang tao na mas lalo pa. Pero sila nga nagpatuloy, ako pa. Isa sa mga reason kung bakit nagpapatuloy ang isang tao kasi may nakikita siyang nauuna sa kanya. Hello? Hello? Sila nga nagpapatuloy eh. Dakwas, ako pa kaya? Tapos yung question na, bakit kaya sila nagpapatuloy? Anong meron? Hello? Hindi ba sila nahihirapan sa buhay nila? Bakit hallelujah pa rin sila ng hallelujah? Hindi natin maintindihan ngayon, siguro. Pero pagdating ng panahon, sabi nga na Isa Sigera, diba? Pagdating ng panahon, mauunawaan din natin pag ibinigay ni Lord sa atin. Hello? Amen? Diretso tayo dito. Kay Job. Ito matindi si Job. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat. Sino nakabasa na ng Book of Job? Praise God. Parang wala akong nakita tumaas ng kamay. Okay. Pero alam niyo yung kwento ni Job. Yun. Mas maganda. Nakakaintindihan tayo. Si Job, ito yung matinding categorized to as extreme loss. Bakit? Nawala pamilya, mga anak, diba? Nawala kayamanan, nawala kalusugan. Napaka-importante ng mga bagay na yun sa atin. Hello? Pamilya? Hindi ba importante ang pamilya? Hindi ba importante yung kayamanan mo? Hindi ba importante ang kalusugan mo? Lahat yun nawala kay Job. But he never cursed God. Hello? Hindi naman perfecto yung kanyang patient at that time. Kasi nagtanong nga siya sa Diyos. Tama? Umiyak. Nagguy-nguy din yun eh. Kasi dahil sa mga kaibigan niya. Pero hindi niya tinalikuran yung Diyos. Nag-stay pa rin siya. Hello? Kasi itong paniniwala niya. It shows what? That faith is not destroyed by pain, but refined by it. Amen? And Job's endurance revealed God's compassion and purpose. Ano sabi diyan sa 5:11? Basahin natin. Behold. Saan na ba yun? 5:11. 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
We consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord. How the Lord is compassionate and merciful ba? Kung bakit. Okay? Ang pangatlo, yung story niya, nagbibigay sa atin. Yan. Hope that suffering is not the end, but the restoration is coming. Naniniwala ba kayo doon? Hello? Na pag merong suffering na nangyayari, ibig sabihin may pagpapalakas na gagawin ng Diyos. Hindi katapusan na. Hello? Nababago na ba yung tingin nyo dito sa bagay na to? Sa pasensya? Nakikita ba natin yung mga bagay na yon? Yan. At sabi sa Romans, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen? Kinukonsider natin yung paghihirap natin ngayon, yung pagtsatsaga natin ngayon, yung pag-iintay natin ngayon, ay hindi maikukumpara doon sa ipinangako ng Diyos na nakahanda para sa atin. Hello? Amen? So, mga kapatid, ito ay isang reminder na yung pagiging Kristiyano natin ay hindi pabilisan ng takbo. Hindi pabilisan, hindi madalian. Kaya nga po lagi kong binabanggit sa inyo, unti-unti, at least may pagbabago. Hello? Mahirap naman yung bigla, tapos bigla rin nawala. Diba? Mas nakakalungkot yun. Mas maganda yung unti-unti, at least nandun yung improvement. Importante doon, yung improvement. Kasi yung buhay naman natin, it is a lifelong journey. Araw-araw tayong nabubuhay at namamatay para sa Diyos. At yung buhay natin, hindi naman lagi. Sabi nga, katulad daw ng gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay. Ganun ba buhay natin? Totoo, ganun naman talaga. May struggle tayo, tama? Umiiyak tayo, tama? Sino ba rito ang hindi umiiyak? Umiiyak tayo, especially sa presensya ng Diyos. Amen? Yung mas magandang umiyak sa presensya ng Diyos. Yung pagka na-remind ako doon sa iyak na yon, yung alam ko na lumalabas na sa FB, yung Dear Lord or Dear God, tapos patak na lang ng luha. Di ba? Parang sabi ko, Lord, ito yung pinakamatinding panalangin nagagawin ng isang tao. Kasi yung iyak na yon, iyak ng hindi mo na kaya at isinusurrender mo na sa Diyos. Hello? Amen? Tandaan natin that the Lord, sabi dun sa last part, the Lord is compassion and mercy. Pagtiwalaan natin yan. At yung pinakamatindi nga na ating ginagawa, yung marubdob na kinukonsider natin ng Diyos sa buhay natin. Kasi nagtitiwala tayo na yung lahat ng ginagawa mo ay hindi sayang sa Diyos. Even in the waiting process. Hindi madali. Mahirap mag-antay. Mahirap hindi mag-complain. Hello? Mahirap tularan tong mga to. Yung mga propeta at si Job. Pero titingnan natin yung salita na to. Itong bagay na to, itong verse na to, hindi maikukumpara.
yung paghihirap mo ngayon doon sa ipinangako ng Diyos. Just have faith and trust God sa journey natin. Tandaan natin, alam ni Lord lahat yan. Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Kaya nga sa Diyos, alam ni Lord yung plano niya para sa iyo. Alam ni Lord kung kailan ka nagkukulang at kung kailan ka nagiging sapat. Alam ng Diyos lahat yon. Ang sinasabi lang natin dito, yung sa pras nun, embrace natin. Tingnan natin nun sa positibong bagay, yung pag-aantay na yan. That waiting and not complaining ay process para ma-develop yung maturity natin. It's a part of shaping pag-aayos ng buhay natin para sa Diyos. Hello? 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain. Kung magpakasipag ka at huwag matitinag, hindi lang basta magpakasipag, huwag matitinag. Dahil nalalaman natin yung ating ginagawa para sa Diyos. Pag-attend mo ng prayer meeting, pag-share mo ng gospel, pag-attend mo ng Sunday, paglilingkod mo sa Diyos, pananalangin mo, kahit walang nakakita sa iyo, pagbabasa mo ng Bible, pag-meditate mo ng salita ng Diyos, hindi nasasayang yung mga yan. It is all for our improvement, for our development ng pananampalataya natin sa Diyos. Wala nang iba. Only for the Lord. Amen? To God be the glory. Palakpakan po natin Panginoon.